Hello Cruellas, mabuhay! This is Gay Salartega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Marami pong salamat sa mga bago ko dyang subscriber and returning viewers. Malapit na tayo sa 7,000. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gay Salartega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ng aking mga video. Intro, pasok! Hey! Hola El Salvador! Ang eksena ngayon sa Miss El Salvador. Ang ating pag-uusapan ngayon, why Michelle Marquez D will be the next Miss Universe. Diba? Lahat ng mga eksena dito ni Michelle, lahat ng pwedeng qualification para na maging Miss Universe ang ating pambato na si Michelle D ay ating tatalakayin ng bonggang-bongga, of course. First na ating pag-uusapan ay ang kanyang comm skills. Diba? Nakita naman ninyo ang pa-interview sa mga iba't ibang mga vlogger, iba't ibang mga media. Alam naman ninyo na bongga, panalo, pasabog ang kanyang communication skills. Wala tayong problemahin dyan dahil pag kumuda, pak, bongga, pasabog din ang kanyang mga ano ba tawag dito? Pasabog ang kanyang opinion, ang kanyang konklusyon sa mga bagay-bagay, at talagang hindi lang basta magaling magsalita kundi may sustansya pa ang mga sinasabi. That's why deserve niya talaga maging Miss Universe. Next, ang kanyang universal beauty. Ang kanyang universal beauty ay very oriental beauty. Di ba? Sa Pilipinas lang siya hindi maganda. Pero for me, maganda naman siya. Walang problema. Yung mga iba dyan, kini-question yung ganda ni Michelle D. Pero pag sa ibang bansa, pak! Panalo! Laban ang beauty, napaka-sophisticada, napaka-class, pasabog. Kaya hindi natin problemahan ang kanyang oriental beauty. Hindi natin problemahin doon kasi hindi naman tumitingin doon ang Miss Universe. Next, ang kanyang amazing stage presence. Diba? Nakakaloka. Iba talaga siya. Once na makita mo siya sa kanyang Dora the Explorer haircut, panalo, mahilig. Gustong-gusto niya yan na tinatawag siyang Dora. Panalo, pasabog, be. Kahit sino pang maganda sa tabi na, naliligwak dahil sa kanyang stage presence. Kaya, para sa akin, hindi talaga issue yung kanyang stage presence. Kaya niyang kumabog kahit hindi pa siya gumalaw ng bonggang-bongga. Iyan ang ating pambato ng talagang I'm so proud. After 5 years, may nakita tayong kandidata na ganito ka bongga, ganito ka authentic, ganito ka pasabog yung mga pa-eksena. Next, ang kanyang authenticity. Speaking of authentic, ang kanyang authenticity sa Corona, yung target niya, kung ano yung ano ba tawag dito, kung gaano siya ka-eager at saka determinadong makuha yung Corona ng Miss Universe, ay talagang ipinapakita niya sa organisasyon. At sana nakita naman ng organisasyon yung kanyang determinadong talagang yung puso niya doon sa Corona, doon sa tao, doon sa kanyang advokasya. Kaya ayun, nakikita ko talaga yung very authentic ang kanyang approach doon sa Corona. Hindi kagaya ng iba na kung ano-ano lang ginagawa para lang mapansin. Siya, very authentic lang talaga ang kanyang puso para makuha yung Corona. Next, pinag-uusapan nila to, business side. Diba, be? So, kailangan niya ng business side kasi nga hindi masyadong stable ang organization when it comes talaga sa money. So, kinid nila ng winner na pangpasabog na may ibabalik ang ano tawag dito, may ibabalik yung kayamanan sa Miss Universe organization. At
Diyan, isa sa mga nangunguna when it comes sa business side, si Michelle D. O, diba? Pag manalo lang ng Miss Universe, talagang pagkakagaluhan talaga ng mga investor, pagkakaguluhan talaga ng mga advertisement itong Miss Universe organization. My gosh, dito pa lang sa Pilipinas, tibang-tiba na ang Miss Universe organization kung manalo si Michelle D. Pagkakaguluhan talaga ng bonggang-bongga at talagang hindi sila magsisisi pag si Michelle D ang kinuha nilang bagong Miss Universe. Next, syempre, kung may mga pa-business, may mapagandahan, kung mga pa-artihan, syempre, need din ng kung bakit mananalo si Miss Universe, need din ng behavior. Di ba? Wala siyang lamat ng mga something whatsoever, maganda ang pagkatao, educational attainment, bonggang-bongga, credential, pak na pak. So, when it comes sa behavior, sa whatsoever, social media, whatsoever man yan, wala kang makikitang butas dito kay Michelle. Di talagang, kung nagre-research lang ng bonggang-bongga, or kung nagsi-CI, ano nga ba yung ibig sabihin ng CI? Ang Miss Universe ay malalaman nila kung anong klaseng babae itong si Michelle D. And ito talaga yung pinakabongga kasi when it comes talaga sa Miss Universe, JK and Ira, ito yung parang malakas ang kung meron ka nito, talagang may chance kang makapasok or maipanalo ang kompetisyon sa Miss Universe, which is the advocacy. Yun talaga ang pinakamalaking alas ng ating manok sa Miss Universe. Yan talaga yung pinakabonggang-bonggang pambato niya. Kumbaga, ano ang iyong pambato at skills dito sa Miss Universe para maipanalo mo? Advocacy about autism or about spectrums, kinembular. So, hindi problema yun sa kanya kasi when it comes talaga sa advocacy, ayan mismo yung dalawang kapatid niya yung ebidensya niya, siya mismo yung ambassador ng autism kinembular dito sa Pilipinas. So, andyan na, nakalatag na mismo yung credential kung gaano ka bongga at kung gaano ka authentic yung ating kandidata when it comes talaga sa pa-advocacy na hindi gawa-gawa, na hindi sinabi ng national director na kasi may na-experience tayo at saka may Miss Universe Philippines tayo na yung national director ang nag-isip ng kanyang advocacy kasi nga hindi daw strong, di ba? So autism awareness or with spectrum kinembular, walang problema talaga yun sa ating kandidata. Talagang maipanalo niya talaga ang competition when it comes talaga sa advocacy. So ngayon, ang nag-iisip ako, kung hindi nakita ng organization yon, kung hindi nakita ng Miss Universe organization ang kanyang advocacy, ang kanyang comm skills, ang kanyang universal beauty, ang kanyang authenticity, yung kanyang stage presence, yung behavior at saka yung business side na kayang ace ni Michelle D yung lahat, i-check lahat ng mga boxes, kawawa naman sila. Sabi ko lang sa inyo, kung kukuha lang man sila, ito na perfect, lahat ng box na i-check niya. Pero hindi naman ako doon sa huhusga na malay mo may better pa sa kanya doon. Pero ito talaga ang magpapanalo kay Michelle D, itong mga nabanggit ko sa mga nauna. Kaya hopefully mapansin ng organization, at comment down below kayo kung ano pa yung mga yung dahilan kung bakit ba mananalo si Michelle Marquez D sa Miss Universe 2023. Para pag-usapan natin, malay mo may nakaligtaan ako, di ba? Malay mo nasiksi ko na lahat dito, malay mo may better idea pa kayo kung bakit siya ang mananalong Miss Universe. Bukas or mamaya, maglalabas ako ng bakit hindi mananalo si Miss Universe si Michelle D. Bakit hindi mananalong Miss Universe si Michelle D? Ano ang dahilan? Abangan ninyo yan kasi ilalatag ko rin yung anong dahilan kung bakit hindi mananalo yung manok natin. Malalaman ninyo yan kung bakit. Diba? Pero ito muna ang aking vlog for today. Maraming salamat sa suporta, sa pagtitiwala sa akin. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po, MMD Miss Universe 2023.
Paalam!